Kahit dagdagan pa natin yan ang panagalaman sa sakla at gawin 860,000 metric tons na ginagawa na ako natin, mas mababa pa rin ito sa tinatayang tapunang kapulakan na 1.3 billion metric tons. At hindi po pwede lang na nangyari pagkakagan ng ating rice production. Buha po ito na may pumapalakan ng paggamit na may inaw na klase ng binig at masusi at epektibong paggastos para sa edukasyon. Dito nga po nakaraang taon, 11,611 bagong hektarya ng bukirin ang napatubigan natin. Dagdag pa yan sa halos 212,000 hektarya na napupunin o nabigyan ulit ng irigasyon matapos ang panahon ng pagkakatiwala. Ang resulta, umaman ng 15.76% ang ani nating palay noong nakaraan. Ang gusto natin mangyari, una, hindi tayo maangkat ang hindi kailangan para lampunan ang bulsa ng mga gusto mag-sariling diskarte ng kita sa agrikultura. Ikalawa, ayaw na natin umasa sa pag-angkat. Ang isasayang kuha nila Cruz, dito'y pupuna, dito aanihin, dito bibili. Balik natin ang tinatang kalagayan ng ating mga kawan. 13,000 piso ang karaniwang sweldo ng isang kinuwan sa Manila. 4,000 piso daw ito ang napupunta sa mga ng bahay. Tila tama ako na isang tatlo ng kanilang South Directional. Isang tatlo pa dito para naman sa pagkain. At ang natitira ng isang tatlo para sa kliyente, tuwing, pamasahe, para sa lang, gamot sa kanyang mga sakit. Maganda na ako kung tumawag ang kita niya sa Kristus. Kapag naman pinapos, malamang sa 5,000 sila. At kapag nagpato-pato ang interes ng utang nila, makakatanggi kaya sila sa tuksong dumilihensya. Kaya may pinangako natin, susunod dito, babahay, pinangako natin ito. Ngayong Hulyo ay tinutupad na. Nakapag-abutan po tayo ng 4,000 certificate of entitlement to law application sa magigiting natin ikaw at pulis. Bahagi pa lang po ito ng target natin kabuang 21,000 at bahay sa pagkatapos ng taon ito. Ang dating 4,000 binabayad para sa upa at buwan, ngayon 2,000 piso na lang para sa bahay na pagmamayari na kanila. Ang dating nalalagas na halaga ng pambayad sa buwan ng renta, maaari ng ibukul para sa ibang gastos. Mayroon pa rin po mahigit 1,000 bahay na natitira. Kaya po sa mga pulis at sundalo, natin hindi pa nakapagpasa ng kanilang mga papeles, gas po lang po para sa batch na ito. Pero wag po kayo maglala, sa susunod na taon, lalawag pa ang ating pabahay. At hindi lang pulis at kapo sa Luzon ang makikinabang. Inaahanda ng MHA ang lupang patatayuan sa Visayas at Mindanao para sa susunod na taon. Makapagpapatuloy. Nakapagpatayin na tayo ng mga bahay ko. Sa ating mapawaling ng Bureau of Jail Management and Technology at Bureau of Fire Protection ay good news pa rin po sa inyo. Kasama na po kayo dito. Kung seguridad na rin na po ang ating pag-uusapan, di ba't karoon din dito ang ating papansanan? Dati, hindi man lang natin makuha muna tuwing may sisitan sa atin sa loob mismo ng ating pagkuhan. Malinaw ang paiwatin natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa recto ba, para ka na rin tumapak sa recto avenue. Tama
Tapos na po ang panahon yan. Parating na ang mga capability upgrade at modernization sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Literal na po naglalakbay sa karagatan papunta rito ang kauna-una nating Hamilton-class cutter. Isang mas modernong barko na magagamit natin para mabantayan ang ating mga baybay. Maaari tayo makakuha ng mga barko na dito. Pinagdagyan sa kukunin na natin mga helicopter, tulad nito, patrol craft at sandata ng butong BPA ng AFP, PNP, kasama ng DOJ upang makakuha ng malalaking disulit. Lahat po ito, makakamtan sa matinong pamamahala. Mabibili sa tamang presyo na walang kailangan ipadulas o kanina. Wala tayong balak mabaway. Pero kailangan mapapalit ang mundo na handa tayo ipagtanggol ang atin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pagpagat ng kaso sa West Philippine Sea sa international upang masiguro sa mga susunod na pagkakataon ay hinamon at pagtitimpi ang mag-aari tuwing bayanitan sa territory. Alam ko po, magbubunga ang pag-aarugang pinapamalas natin sa mga lingkod bayan na nakatutok sa ating seguridad. Matarin po rin. Sa unang 6 na buwan ng 2010, umabot sa 1,010 kotse at motosiklo ang nanakaw. Ikumpura po natin yan sa kapataraan at 6 kotse at motosiklo na nanakaw mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ang laki po ng nalibawas dito. Malas ko lang po, siguro na yung isang dalawang kaso ng karapin ang nai-headline at hindi ang pagbawas sa mga insidente ito o ang mas mataas na porsyento siya mga nanakaw ng kotse na naibalita sa kanilang mga mayroon. Isa sa mga halimbawa ng pagbabagong tinatapasa natin. Mayo ng taong 2000 naglantakan ang anti-trafficking enforcement sa akin. Pero dahil hindi sineryoso ng Estado ang pagpapatulan nito, 29 na individual lamang ang nakatulan sa